Hello at welcome sa ating Araling Pilipino channel. Ito ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura, isang sulyap sa panitikang isinilang sa panahon ng pananakop. Isang tulang romansa ang Florante at Laura. Binubuo ito ng 379 na saknong. May 12 pantig ang bawat taludtod, may 4 na taludtod ang bawat saknong at tugma. Gumamit ito ng piling salita, simbolo, tayutay at iba't ibang pahiwatig. Isinulat ang akda noong huling 100 taon ng pananakop ng mga dayuhang Kastila sa Pilipinas. Ipinalimbag ng may akda ang Florante at Laura nang makalaya siya sa piitan noong 1838. Napakahaba ng panahong sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, mahigit na 300 taon. Formal itong nagsimula noong 1565 at natapos noong 1878. Sa haba ng panahong iyon, magkasanib ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko at ng pamahalaan sa pamamalakad sa Pilipinas. Ginagamit ng mga Kastila ang krus at espada sa pananakot sa mga katutubo. Pinairal nila sa bansa ang maling aral ng relihiyon at karahasan. Magkasabwat ang pamahalaan at simbahan. Sa panahong iyon, ang sinumang hindi susunod sa among Kastila, tiyak na makakaranas ng kalupitan at kamatayan. Inangkin ng mga mananakop ang malalawak na lupain. Pinatawan nila ng malalaking buwis ang mga magsasaka hanggang sa isuko na ito sa pamahalaang Kastila. Ganon din ang ginawa ng mga praile. Tinakot nila ang mga Pilipinong nakaririwasa. Magiging dahilan daw ng kanilang kapahamakan ang kayamanan. Mapupunta sila sa impyerno. Kinamkam ng mga praile ang kayamanan ng sambayanan. Mga mananakop na walang malasakit, walang ginawa kundi magsamantala sa kamangmangan ng mga katutubo. Pinagkaitan nila ng malayang edukasyon ang sambayanan. Ang iilang mayayaman ay kinakailangan pang mangingibang bayan upang makapag-aral. Ang ilan ay nagsikap na matuto sa kabila ng kahirapan, ngunit pinagbintangang mga rebelde. Pinagmalupitan at ginawa nilang alila ang mahihirap. Ang kalalakihan ay pinagsasaka ng lupa. Ang kababaihan ay nasa bahay lamang o kaya'y nagsilbi at inangkin ng simbahan. Ang sumalungat sa kanilang kagustuhan ay parurusahan ng pamahalaan at ng simbahan. Pahihirapan sila sa mga kwartel at itatakwil ng simbahan. Walang karapatan, walang katarungan. Ganon ang kinamulatang kalakaran ng ating mga propagandista, ng ating mga bayani. Ganon din ang kinamulatang kapaligiran ng dakilang Makata ng Florante at Laura. Alam mo ba kung sino ang may akda ng Florante at Laura at kung ano ang kanyang layunin? Mahigit na 20 taon nang nasasakop ng mga Kastila ang Pilipinas nang isilang si Francisco Baltasar de la Cruz sa Panginay, Bigaa, Bulacan noong ika-2 ng Abril, 1788. Panday ang kanyang ama at ang ina ay isang mabuting may bahay. May mga nagsasabing Balagtas at hindi Baltasar ang tunay na apelyido ng kanyang ama. Subalit nang lumipat daw si Kiko sa Tondo, ginamit niya ang Baltasar sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nagsikap mag-aral si Kiko sa paaralang pamparokya sa kanilang bayan.
Nagpaalila siya sa isang kamag-anak, kaya naipagpatuloy niya ang pagtuklas ng karunungan sa Kolehiyo de San Jose at Kolehiyo de San Juan de Letran. Likas na makata si Kiko mula pagkabata. Nakilala at inibig ni Kiko si Maria Asuncion Rivera nang nanirahan siya sa Pandacan, Maynila. Ipinagpapalagay na ang dalagang ito rin ang tinatawag niyang Celia at pinaghandugan ng kanyang dakilang akda. Naging karibal niya kay Maria Asuncion Capole si Mariano Capuli, isang mayaman at maimpluwensyang tao ng panahon na iyon. Nagawa niyang ipakulong si Kiko upang mailayo sa dalaga. Habang nasa bilangguan, doon niya kinatha ang Florante at Laura. Halos kahawig ng pangyayari sa kanyang buhay ang isinalaysay niya sa kanyang obra maestra. Okay, para sa inyong refleksyon, ay sagutin ang mga katanungang ito. Pagkatapos nating talakayin ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura, paano mo maiuugnay ang mensahe ng akda sa kasalukuyang panahon? Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang mabasa ang akdang Florante at Laura? Pangalawa, ano ang naging kontribusyon ng akdang ito sa bansa? Paano ito nakaimpluwensya sa mga Pilipino noon hanggang sa kasalukuyan? Mga katanungan para sa ebalwasyon. Una, ano ang kalagayan ng lipunan noong panahong isinulat ang Florante at Laura? Paano naaapektuhan ang personal na buhay ni Balagtas ng kalagayan ng lipunan noong panahon niya? Pangalawa, ano ang layunin ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng akda? Ipaliwanag. Magtala ng iba pang dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang mga panitikang Pilipino. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-iwan ng comment, i-like ang ating video at i-share.